Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tang with evidence ako. Totoo pala, may banta sa buhay ni VP Sara. Hindi lang buhay ni VP Sara ang nanganganib, pati ang kanyang pamilya. Kaya talagang nag-voice out na si VP Sara na kailangan ng malaman ng buong Pilipinas kung ano ang panganib sa buhay niya mga kabibig. Kaya noong 4 pages na kanyang pag-open letter kay PNP Chief Marbel, totoo lahat ang kanyang sinasabi. Ngayon, nako, sa pangyayaring iyon, nagtawag si Senator Bato de la Rosa, pati si Senator Ruben Padilla at Senator Bongo. At sa araw na ito ay naglabas ng another statement si VP Sara mga kabibig. Ito ang statement ni VP Sara, ang kanyang pasasalamat sa mga senador na talagang hindi siya iniwan. Sabi niya, nagpapasalamat ako kay Senador De La Rosa, Senator Go, at Senator Padilla, mga AFP at PNP personnel, sa mga kababaihan at lahat ng ordinaryong mamamayan sa inyong pagtugon sa panawagan ni Senator Bato ng voluntaryong pagtulong para sa aking seguridad. Yun po, di ba kahapon, nabasa natin na talagang nag-post si Senator Bato de la Rosa kung sino yung mga retired na mga PNP at AFP na pwedeng mag-voluntaryong maging security personnel ni VP Sara, at marami po ang tumugon. So maybe VP Sara need to choose the specific one. Maybe VP Sara wanted to show her pasasalamat sa mga taong hindi talaga na nawawala sa kanya, talagang sumusuporta sa kanya. Hindi lang ang mga AFP and PNP personnel, pati mga kababaihan, mga kabibig, mga ordinaryong citizen na ibibigay ang oras kahit walang sweldo mga kabibig para maprotektahan si VP Sara. Ganun ka-powerful si VP Sara. Ganun ang reach out ni VP Sara, di ba? Ito pang sabihin, ramdam ko ang inyong malasakit, pagmamahal at suporta. Huwag kayong mag-alala sa akin at hindi ninyo kailangan mag-ambag ng pera para sa security ko. Kasi dahil dito, maraming mga netizen ngayon ang nagsabi, mag-ambag-ambag tayo para meron tayong pangbayad sa security ni VP Sara. Mag-ambag-ambag ang mga OFW daw para, for example, may mga voluntaryong mga citizen na gustong maging security ni VP Sara, at least may konting allowance sa kanila para naman maganahan din, ma-inspire sila na at least, alam niyo naman ang tao, may pangangailangan din, di ba? Grabe ang hatak, grabe ang mga Pinoy na nung nabasa nila ang open letter ni VP Sara kay Chief PNP Marbel, dun pala nila nalaman na ganito na ang sitwasyon ni VP Sara. Ang pagtatrabaho sa pamahalaan ay pag-alay ng buhay para sa bayan. Alam nating lahat na bahagi ito ng serbisyo. Isa lang ang hiling ko sa inyo, ang kaligtasan ng aking pamilya. So it means talaga kabibig na nanganganib ang buhay ni VP Sara, nanganganib ang buhay ng kanyang pamilya. Sino ba? Sino ang nagtangkang igorgor si VP Sara? Sino ang nagtangkang igorgor ang kanyang pamilya? Grabe, no? Parang walang puso. Pati mga bata, idadamay nila sa kanilang sariling ambisyon, idadamay nila sa galit nila kay VP Sara. Bakit? Ano bang ginawa ni VP Sara para magalit kayo ganito? Na idamay nyo ang mga bata, ang pamilya ni VP Sara. Ganun na baka walang puso ang mga tao ngayon? Grabe ha. Sanabi talaga ni VP Sara mga kabibig, isa lang ang hiling ko sa inyo, ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag ninyong payagan ang anumang karahasan sa aking ina, asawa at 4 na anak, personal man o sa internet. Tingnan nyo, nakarating na kay VP Sara ang ginawa ng, of course, sa NAIA, di ba? And I'm sure, iniimbestigahan na ito ng Office of the Vice President kung sino ang nagpakalat ng video.
Kaya sabi ni VP Sara na huwag niyong payagan na pati yung ina ko, yung asawa ko, yung mga anak ko na mga inosente ay madadamay sa mga gustong maggorgor sa kanya. At kung sakali man, huwag niyong palampasin ang sino mang gagawa ng kapahamakan laban sa kanila. Daghang salamat, Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Ngayong araw lang ito na post ni VP Sara. Talagang yung last paragraph, no, talagang parang humihingi na talaga ng tulong si VP Sara para yatang hindi na niya makaya ba. Kasi alam naman natin, pinull out yung security personnel niya. Tapos yung 45, yung 45 na nanatili, hindi pa niya kilala. So, delikado talaga pag hindi mo kilala yung mga bagong security mo. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano ang plano nila. Baka mag-implant or baka magplantahan ng kung ano-anong kapalastugan or kung ano-anong gagawin nila sa VP natin. So, delikado talaga ang buhay ni VP Sara. Kaya sabi ni VP Sara, sana tulungan niyo ako, sana hindi mapahamak ang pamilya ko kasi gusto niya magserbisyo. Gusto niya ipakita sa buong mundo na kahit wala akong security, kaya kong maging vice presidente. Kaya maraming netizen talaga ang talagang wanted to help VP Sara. O tingnan niyo, ang daming gustong tumulong. So sino kaya kabibigno ang nagtangka sa buhay ni VP Sara? Yun palang nangyari kay VP Sara na may ganito dito ba? Naalala yung may something si VP Sara dito? Nako, may istorya pala yun. Hindi pa kasabihin ni VP Sara kung ano ang istorya sa kanyang leeg. Datan parang naglasal o something. Yung video niya na, uy, VP Sara, ano nangyari sa dito? May planong magurgur sa akin. Baka totoo yun ka, bibig. Baka totoo lang yun. Pero ayaw ni VP Sara palakihin ang issue kasi nakafocus si VP Sara sa trabaho. Pero ngayon iba na eh. Dinamay na nila ang pamilya ni VP Sara. Kaya hindi na makakaya ni VP Sara na pati pamilya niya, asawa, ina, mga anak niya ay idadamay sa kawalang hiya ng mga taong ito. Grabe, no? Nakakatulog pa ba sila? Ano bang ginawa ni VP Sara sa inyo? Kung meron mang nagawa si VP Sara para sa Pilipinas, gusto natin na maging maganda ang Pilipinas, di ba? Gusto natin maging progresibo ang Pilipinas. Pero bakit parang pinipigilan niyo si VP Sara na gagawin ito sa Pilipinas? Let VP Sara work. Let's protect Vice President Sara Duterte. Hindi ito kaoyhan, hindi ito kadramahan, hindi ito magiging entitled si VP Sara. No, pagpamilya mo na, ang hahamakin nila, sabihin mong entitled pa yan. Sabihin mo nga sa sarili mo, what will happen if, for example, yung pamilya mo ang hahamakin? Sabihin mong okay lang. So, gano'n katanga. Di ba makabibig? So, naawa talaga ako sa ating Vice President. At sana, no, maimbestigahan ito ng PNP. Parang wala silang, wala silang pakialam sa kung ano ang mangyari sa Vice President natin. Sana ipatawag si VP Sara, sana pupunta sa bahay ni VP Sara para mag-imbestiga sila kung gaano mo ito katotoo or hindi. Knowing VP Sara, hindi ito sinungaling ng babae. Simula pa lang nung pumasok sa politika si VP Sara, alam na niya kung ano ang kayang pinasok at I'm sure na-experience ito ng mga taga Davao na hindi sinungaling ang kailang mayor at ngayon naging vice president. Diba? Sa 4 pages na open letter, kaya na niyang magsinungaling para lang makuha ang simpatya ng mga tao? Hindi naman eh. The most trusted official si VP Sara tapos magsinungaling siya para makuha lang ang simpatya ng tao. Hindi siya ganun maglaro. Hindi maduming maglaro ang vice president natin. Diba? So, I'm sure, ngayon marami na nataranta. Marami na nakikita kung ano ang epekto ng kailang ginagawang pagurgor kay VP Sara at ng kanyang pamilya. So, ano ang gagawin ng PNP? Tatanga lang? Diba? I'm sure kabibig maghihintay yan ng instruction from the highest official. Oo, maghihintay na instruction ngayon, Bongbong Marcos bilang presidente.
Ano ang magagawa mo para protektahan ang vice presidente mo? Wala. 'Di ba? Meron pa bang official statement si Bongbong Marcos itong nangyari kay VP Sara? Wala. Amy Marcos. Ano na? Anong gagawin? BFF mo yan, no? Gugurgurin ang BFF mo. Pero wala kang maski official statement, maski anong masasabi mo. Bakit takot po ba kayo? So yun lang kabibig ang aking latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong komento tungkol dito? Kakakawawa lang ating vice presidente, no? Baka kabibig, ang reason kung bakit dinala ni VP Sara ang kanyang pamilya sa Germany ay para doon na lang titira ang pamilya ni VP Sara kasi baka safe sila doon. We don't know. Yan ang plano ni VP Sara because nobody knows kung bakit sila pumunta ng Germany. Kung bakit pati asawa, anak at ina ay dinala ni VP Sara sa Germany. Diba? Baka nataranta na si VP Sara. Kasi sino bang ina ang hindi matataranta kung yung mga anak mo ay idadamay nila? Para safe ang pamilya ni VP Sara, dalhin na lang niya sa Germany. Nagmamadali si VP Sara. Di ba mga kabibig? And I'm sure alam nyo naman yan, di ba? Saan sinabi sa letter ni VP Sara na may mga PNP na nag-aaligid sa kanyang bahay, natatanong doon kung saan siya nakatira, so kung saan ang bahay niya, buti na lang, mababait ang mga homeowners association, hindi pinayagan. Sabi pa ng iba, na baka nag-PNP, PNP lang yun. We don't know. Baka mga kontra yun ni VP Sara at nag-uniform lang PNP. Kasi hindi natin alam kung sino ang kalaban ni VP Sara. Kayo, may alam ba kayo kung sino ang kalaban ni VP Sara? Ako wala akong alam ha. Basta ang ramdaman ko lang natatrabaho ang vice presidente natin. At kitang-kita naman sa trust ratings niya. Sobrang taas. I'm sure marami na insecure mga politiko kung bakit until now mataas pa rin ang trust rating ni VP Sara even though sinisiraan siya ng sobra-sobra ng gobyernong ito. Nati-threaten sila. So kailangan nila gawin lahat para masira ang pangalan ni VP Sara. So comment below kung ano ang iyong komento tungkol dito. Bye everyone. See you next time.